Hello, magandang araw pong muli mga kapistolero. Um, Gusto ko lang mag-comment. Actually, gusto ko lang gawan ng video itong napanood ko kanina sa DZBB do sa programa ni Joel Reyes Sobel and Weng Salvacion. Ayan. Kasi tungkol to doon sa yung Robin Padilla Law. And in-interview din nila si Attorney Rod Moreno ng GoAct at kung anong masasabi ni attorney dito sa issue na po ito. So sabay-sabay natin panoorin at later magbibigay din ako ng sarili kong reaction. Pero shoutout muna kay Christopher Suarez kasi kinol din niya yung attention ko about this matter. And sige, panoorin na natin. Nasa linya natin, Weng, si Attorney Rod Moreno. Siya ang Pangulo at General Counsel ng Gun Owners in Action o GoAct. Yes, ito'y may kaugnayan pa rin po sa mga panukala na higpitan palalo ang pag-aari po ng barel, mga kapuso, at yung tinatawag na repeal ng Robin Padilla Law. Si Attorney Moreno nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Opo. Good morning to our listeners. Thank you, sir, for gracing our invitation. Ano ba ang ano po ang unang reaction ninyo? Doon po sa may mambabatas na nagpanukala dapat daw higpitan ang pag-aari ng baril. Tapos ito naman si Secretary Remulla sabi naman dapat i-repeal yung Robin Padilla Law. Ano initial reaction po ng grupo po ninyo diyan? Well, alam mo, unang-una, Joel, Weng, nakikirami kami doon sa naging biktima nitong mga mass shooting sa mga eskwela. Opo. Nakakalukot talaga. But actually, I also want to put this in perspective. Sige po. Hindi naman ho problema yung mga responsible gun owners or shooters. Kasi dito sa mga involved, nakita ho natin doon sa Ateneo Zamboanga, it's really an errant law enforcer. Kasi customs police siya, talagang hindi lang sabihin natin nagpabaya. Talagang binigay niya talaga yung baril doon sa anak niya, doon sa kotse. Hindi mo na sa kotse, alam niya, nasa kotse yung baril. Pinabayaan niya yung anak niya na ano. So, kumbaga hindi yung civil gun owners yung may problema doon. Now, that said, alam mo, yung batas, as it's currently stated and implemented, maigpit ho talaga siya. You cannot get a permit unless a license unless you have your drug test and all that, neuropsychiatric exam. And yes, yung sinasabi ng requirements for storage, may requirement to na ganun. O, nilalagay daw sa vault, di ba? Kailangan vault, hindi basta-basta container Yes, lang. Sa vault. Matagal na ho requirement yan. Since sa RA 10591 ho yan, yung current firearms law. Okay. Ano nakikita nyong paraan para maibsan natin itong mga ganitong klase ng karahasan, lalo-lalo na sa mga eskwelahan? Meron ba kayong nakikitang dapat gawin pa ng pamahalaan para ito'y mabawasan kundi man maiwasan totally? Well, what we've been saying, Joel, Weng, matagal na namin sinasabi, implementation talaga yan eh. Kasi may batas talaga ho tayo, Republic Act 591, bawal ho yung illegal firearms, licensed firearms. Tapos, available ho yan, yung illegal na baril. Kasama na ho dyan yung registrado yung baril, and then yung may-ari, ililipit niya sa ibang tao, illegal firearm, illegal possession of firearms ho yan. So, it just has to be implemented. So hindi kayo And pabor enforced. attorney doon sa panukala, sinasabi ni Secretary Remulla na ibalik natin sa dati ang issue dito sa pag-aari ng baril, kailangan gawin na rin na non-bailable ulit ang pag-aari ng loose firearms. Well, alam mo, currently, as it is worded, non-bailable naman ho yung loose firearms. Depende ho kasi kung sa Sa offense. ilan loose firearms yung pinag-usapan eh. Kung 3 and above, no bail ho yan. Yes. Now, in this case, if the loose firearm is involved in a crime na yung tinatawag na heinous crime, that is non-bailable ho. Yes. Like in this case, sa akin as a lawyer sa Ateneo sa mga shooting, ang basa ko lang as a lawyer,
dapat po ba kasuhan talaga dito criminally yung father nung Nung Bata. shooter. Mm-mm. siya di ko. Oo. Kasi po ay ang basa ko siya parang I didn't participate in the investigation. Ang sa akin ko parang binigay na rin yung baril dun sa anak niya. Mhm. Okay. Hindi yes. Actually, sama ho ako ng 10 doon sa binanggit po ninyo. Kasi Weng, yung nangyari sa Tacloban, Mm. tiyahin na pulis ang Correct. may-ari ng baril na kinuha, yung ginamit. Tapos yung isa pa, yung lolo niya, dating Kafgo, nakuha niya yung baril doon sa lolo niya. Tapos Yun ito, sinasabi natin. tapos ito, attorney, Tatay niya. tatay naman niya na law enforcer din. Law enforcer din. Hindi ka maniniwala na bigla nawala na lang doon sa may-ari ng baril tapos bigla kinuha kasi law enforcer eh. Oo. Mostly marunong mag-safeguard, di ba? Kaya nga po, so sinasabi natin, parang wala sa hulog kung ang hihigpitan mo ay yung mga licensed gun owners, civilian licensed gun owners, na Tama. lahat ng panuntunan ay sinunod para ho makuha naman. Kasi yung mga baril na ginamit, nakuha sa mga law enforcers na dapat lang naman merong baril, Weng. Diba? Parang kasama na ng uniforme Yes. nila yun eh. Tingin nyo ba dapat, ewan ko, mahigpit ba ang batas laban po dun sa mga nagpapabaya? Ewan ko kung makakatulong kung kapag law enforcer ka at yung baril mo ginamit sa krimen dahil nagpabaya ka, di ba dapat mas mahigpit ang parusa sa mga ganon? Well, that's correct, Joel. Kasi remember, when you're a law enforcer, you are entrusted by the government with a firearm. Not only will you safeguard the community, but that you will be able to use that firearm properly. Pinagkatiwalaan ka. Pero pinabayaan mo mawala sa'yo at maggamit sa iba. Dapat ito talaga mahigpitan yan. Aggravating ho yan, tinatawag. Paano doon sa mga insidente na ninakaw ang baril? I'm not talking about the Ateneo incident, kundi yung sa Tacloban. Kasi yung pulis na babae, pinasok ng pamangkin niya yung bahay niya, sinira ang kandado, pati doon sa taguan ng baril. Technically, Well, nakaw daw po yun, attorney. Alam mo, Weng, sa akin, nabasa ko yung account na yun eh. With all due respect, sa akin, medyo kahina-hinala yung ganun story eh. Kasi sinasabi niya, pinasok yung bahay niya, at sinira. Sabi nga ni Joel, law enforcer eh. Dapat marunong siya mag-safeguard, hindi niya nilagay sa kung saan mumurahin na vault na lalagyan na pwede sirain eh. So para kaduda-duda na ho yan eh. Siya yung ito yung circumstances yung sa Tacloban eh. Yung baril niya, napunta sa ibang tao at sa kadami-dami ng tao sa mundo, napunta sa pamangkin niya. So you have to conclude, di ba, evidence-wise, sabi na may mga abogado, hindi lang ninako sa kanya, binigay niya. So nakikita ninyo, Attorney Moreno, patupad lang po yung batas. Yes, implementation lang ho yan. How can it, so ano ba sinasabi ng implementation? For example, sa Tacloban shooting or ito sa Customs, sa Ateneo sa Buanga, dapat doon nangyari diyan, yung siguro doon sa Tacloban, yung unit commander ng policewoman, yung tiyan ng bata, dapat doon may accounting personnel ho yan. Ang pagkakalam ko sa police. Dapat nangyari yan. O nasan to si policewoman? Nag-report na ba? O policewoman, nandito ka, nasan yung baril mo? Ito lang, attorney. So kumbaga, Gusto ko lang po malinawan, di ba, Joel and Attorney Moreno? Yes. Ang sinasabi sa batas at panuntunan, kailangan merong vault, na paglalagyan. Ano bang, pag Correct. sinabi nating Lock. vault, ano bang klaseng vault ito na no one, kahit sino na may ibang susi ay hindi kayang buksan ito dapat? Anong klaseng vault ba yung pinag-uusapan sa ilalim ng batas? Well, nakalagay sa batas, locked. Oh. May Basi- lock. Lock that means, may susi. May susi. The spirit of the law is ikaw Yes. na may hawak ng susi. Actually, Correct. Pero paano kung madaling buksan yung vault? Kung plastic Hindi, lang yung pero vault Weng- mo, nakakandado nga, pero ang daling buksan o basagin. ngayon, pag bumili ka ng baril, meron talagang safety lock yan. May kasama yan pag bumili ka ng baril. Ang baril,
Dahil nga siguro sa batas, Weng, meron ng So, yung kasama case siya niya- na parang padlock. Yung bang Okay. pinapasok yan sa trigger guard Yes. para hindi mo mapasok yung That's correct, ano Joel. mo sa, That's correct. tapos That's maliban doon, Yung vault may pa. vault pa. Alright. 'di ba? So, kahit makuha ang baril mo, Yes. pag nakakandado yun, Oo. hindi yun pwedeng magatilyo. Hindi mo magagatilyo yun. Alright, okay. Dahil may padlock Joel, yun. wait. Opo. Joel, wait. Gusto ko rin discuss yung Opo. sa section 41 ng RA 10591. Opo. Any person who transfers of any licensed gun owner who transfers his firearm illegally to someone else na hindi naman lisensyado, ang kaso ho niyan, illegal possession of firearms. So, ibig sabihin, halimbawa, y- nagbigay ka o niregalo mo yung baril mo o binenta mo, dapat matik yung may transfer documents yun, attorney. And other That's than correct. that, That's meron, correct. dapat yung tao na paglilipatan mo ay licensed to own and possess firearms holder. Correct. Diba? Correct. Kasi Correct. ngayon, may Hindi lang- LTOPF ka na, tapos meron ka pang lisensya ng baril. So Hiwalay. dalawa Yes. na yan. Hindi lang hulipat yung pinag-uusapan natin dito. It's the act of physically, binigay mo yung Yes. physical possession ng baril. O, may kaso ho yan. So, walang sino man ang dapat humawak ng baril mo Wala. na nakalisensya That's sa'yo. correct. That's Wala, correct. wala. Pag Mayor, that's pinahawak correct, mo sa yes. iba, illegal possession na yon. Yes. Oh. Mahirap Yes. pala yun, Sinasabi, attorney. sinasabi nga nila. Both yung tao and both yung gun owner, illegal possession sila. Aha. Kaya nga sinasabi yan, Kasi- di ba? Ang biruan dyan, Weng, yung baril mo para mong asawa. Totoo yan. Eh, yung asawa mo naman, di mo pinapahiram. Actually, Hindi nga, oo. Actually, totoo yan. Kasi ang baril nakamamatay, di ba? Pero yung asawa naman po hindi nakamamatay. Ano ibig sabihin nyo doon, Attorney Moreno? Kayo talaga. Anyway, I'm just saying it's a good analogy. Correct. Anyway, sige po. Attorney, salamat sa oras. Magandang Mag-ingat po umaga kayo. po. Magandang umaga. Salamat. Thank Good you. morning. Good morning to you. Listeners, good morning. Attorney Rod Good morning. Moreno, Presidente, General Counsel ng Gun Owners in Action o GOAC, mga kapuso. So, ang sikreto ng lahat ay implementasyon ng batas. Implementasyon ng batas. So Yun meron lang, ka Weng. nang mahigpit dito. Actually, yung 8294 na tinatawag ng iba na Robin Padilla, nagbaba kasi yan ng ginawang bailable yung ibang insidente ng pag-aari ng baril, hindi ba? Tapos pinababa yung parusa, kaya may mga nakalaya ng panahon, including Senator Robin Padilla. Okay, matapos natin pakinggan to no, o mapanood, magbibigay ako ng opinion ko. So yung sinasabi kasi ni Secretary Remulla na kailangan daw ay mag-pass pa ng mas stricter gun control laws. And the Robin Padilla law, di ba? Kailangan daw ma-repeal. So isa-isahin natin. So yung pagpapas ng another gun control law or higpitan pa, pagkuha ng mga licenses, yung mga ganyan, sa tingin nyo ba, hindi pa ba mahigpit yung pagkukuha ng ating mga licenses? Di ba, pag nag-a-apply nga tayo ng LTAP, sangkaterba ng mga, sangkaterba ng mga requirements, meron ng income tax return, di ba? Yung ITR. And kailangan may trabaho ka, may employed ka. Drug test, tapos neuropsychiatric, tapos yung gun safety seminar, and yun do sa requirements do sa Republic Act 10591 Section 9, dapat meron kang vault, meron kang nakalock, secured ang iyong firearm from type 1 to type 5. So nandun na yun. And gusto ko lang biglang linaw yung Robin Padilla law, yung sinasabi nilang Robin Padilla law. Actually, na yan yung Republic Act 8294 na na-approve nung 1997, mas napagaan kasi yung ano ba tawag doon, yung sentensya ng ng illegal possession of firearms. Ito ay ni-repeal niya yung Presidential Decree 1866. Ayan. So dito yung kung tatanungin niyo ako kung effective pa ba yung Robin Padilla law, wala na yon kasi na-supersede na siya ng Republic Act 10591.
Malinaw yun kasi pinag-usapan din namin nila ano yan pinag-usapan din namin nila Doc Lawrence yun, kung effective pa ba yung Robin Padilla Law. Wala na po yung Robin Padilla Law kasi na-supersede na po siya noong Republic Act 10591. Ngayon, punta naman tayo dun sa sinasabi nila, ay ang ano naman illegal possession is bailable. Ako hindi ako lawyer, disclaimer, hindi po ako lawyer, pero ang sinasabi ko kung ano lang po yung pagkakaintindi ko sa batas kasi nababasa ko rin dito sa libro. And basahin po ninyo, nakalagay dito kung ilang years ang pwedeng ipataw sa inyo. So ayan, malinaw tayo mga kapistolero. Reaction video lang naman to. Disclaimer, ulitin ko, hindi po ako isang abogado. Isa lang po kung gun enthusiast na nagbabasa ng ating batas at isang gun owner. O sana malinaw po sa inyo. Gusto ko lang naman i-share ko ano yung napanood ko dito sa sa kanina do sa YouTube kay yung programa ni ni Weng saka ni Joel Reyesubel. Siguro si Sir Joel gun owner yan ano nga kayo, comment nga kayo kung gun owner nga siya. O sige, medyo mahaba-haba na rin itong video na to. Maraming salamat muli sa panunod ng aking mga videos. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please po mag-subscribe po tayo. As always, be a responsible gun owner. Maraming salamat muli, and to God be the glory.